The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Siguro po sa ating buhay, in one way or another, na-experience na po natin yung mag-invite ng bisita sa bahay natin. Or the other way around. Tayo naman po yung naging bisita ng mga taong malalapit sa atin, mga kaibigan o kamag-anak. Siguro parehas na experience na po natin yun. Yung mag-imbita ng tao, papasok sa bahay natin, at maimbitahan din tayo, papasok sa bahay ng mga taong mahalaga sa atin. At usually, especially sa Filipino culture, no, pag nag-invite ka ng tao, papasok sa bahay mo, o kaya ikaw yung naimbitahan na pumasok sa bahay ng ibang tao, especially do sa mga importante sa atin, laging involved ang pagkain. Hindi ba? Naghahanda tayo. Or, kung tayo naman yung na-invite, pinaghahandaan tayo ng kahit ano. Lalo na sa atin, sa mga Pilipino. Di ba? Kain ka na. Kain ka kahit ano. May offer natin kahit ano yan. Kahit biskwit pa yan. Kape. Di ba? Ganon tayo ka-hospitable eh. Kaya lang, lalo na kapag mga piyestahan. Di ba? Pag mga piyestahan, talagang pinaghahandaan natin yan. Inilalabas pa yung mga pinggan na nandun sa eskaparate, sa aparador, no, na minsan lang magamit sa isang taon. Pero ilalabas natin yan. Bakit? Sapagkat may bisita tayo. At siguro na-experience din natin yon kung tayo naman yung bisita ng taong yon. Kaya lang, kapag siyempre nag-i-invite tayo ng tao, ibang tao sa bahay natin, di ba pinaghahandaan natin yan, may pagkain, at ano. Kung tayo yung naimbitahan, o tayo yung nag-invite, pag ba pumasok ka dun sa bahay na yun, dire-diretso na agad. Papasok ka na lang ba dun sa pintuan at uupo ka na sa lamesa at sabay dampot ng pagkain? Hindi ba sa atin, ang gawain natin ay ganito? Magme-message yan, malapit na kami, on the way na kami. At kung ikaw yung nag-imbita, abangan mo sa gate o sa pintuan. I-welcome mo muna. At pagkatapos nun, dun muna tayo sa sala. O kaya naman, maghuhuntahan muna. Tama po ba? Hindi naman agad-agad magdadive dun sa kainan. Magkukwentuhan muna. Tanungin mo na, kumusta ka na ba? O, di ba? Sasagot naman tayo, di ba? Bakit? Sapagkat yung iniimbitahan natin na to, hindi naman ibang tao sa atin, mahalaga sa atin. At yung pakikipagkwentuhan bago kumain, at minsan nga na-extend pa habang kumakain, yan ay tanda na kilala natin yung taong nag-imbita sa atin at kilala din natin yung taong inimbitahan natin. At sa pamamagitan ng mga kwentong ito, mas lalong lumalalim at tumitibay yung ating samahan. At yung sa kwentuhang yan, hindi lang yan napapagkwentuhan yung present times, no? Madalas pa nga, napapagkwentuhan yung mga nangyari ng mga nakaraang linggo, nakaraang panahon, ano. Minsan may tawanan, minsan may mga silent moment.
Mga kapatid, ba't ko po binanggit yung tungkol dito? Sapagkat ang pagbasa po natin ngayong araw na ito ay continuation po ng pagbasa kahapon kung saan ni-reveal ni Jesus sa kanyang mga disciples that I am the bread of life. Pagkain. Ako'y pagkain. Pagkain ng buhay. At ang sino mang hindi tumatanggap ng aking katawan ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po ba na isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga disipulo ni Jesus ay iniwan siya? Hindi nila matanggap. Sa ating karanasan bilang mga Pilipino, whenever we invite people to our home to eat, di ba parang awkward sa atin yung makikikain tayo o kakain tayo sa isang bahay nang hindi man lang natin kinakausap yung nag-invite. Mga kapatid, ang banal na misa po ay parang ganun din. Hindi ho ba? Ito po ay isang piging, isang kainan, na kung saan ang tinatanggap natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon in the form of bread and wine. At siyempre, kung ito ay isang piging, isang kainan, tayo yung mga inaanyayahan. Hindi ba tayo mag-aalat ng panahon para makinig man lang sa Kanya? Kaya nga po sa bawat misa, hindi po ito diretso komunyon agad. Ano ho? Nakakita na ba kayo ng misa na pag nagsimula ng in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, maya-maya, the body of Christ na agad? Di ba? Ano ho yung mangyayari muna? Ayan, itong ginagawa natin ngayon. Pagkatapos ng opening prayer, mauupo kayo, makikinig kayo sa salita ng Diyos. Ito pong bahaging ito ng liturhiya ay tinatawag na Liturgy of the Word o liturhiya ng salita ng Diyos kung saan hindi lang po natin napapakinggan ang nasa banal na kasulatan, kung hindi pinakikinggan po mismo natin ng Diyos na nagsasalita at nakikipag-usap sa atin. At I'm very sure that at the back of our mind, habang nakikinig kayo, ay may mga alaalang muling bumabalik. Nakaka-relate tayo sapagkat ang binanggit sa Ebanghelyo ay saktong-saktong pinagdadaanan natin. Sa ganito pong paraan natin, tayo nakikipag-usap at nakikinig sa Diyos. Kaya po hindi agad-agad tayo tatanggap ng komunyon. Dinidispose muna po tayo nang sa gayon, pag tinanggap natin si Kristo, talagang lalalim yung relationship natin. Alam na alam natin, di ba? Kung sino yung tinatanggap natin. At di ba ganun din naman ang karanasan natin kapag tayo ay naimbitahang kumain sa bahay ng may bahay. Mas lalong sumasarap ang pagkain dahil bakit? Dahil mas lumalalim yung relationship mo dun sa naghanda. Di ba? Kahit na gaano kasarap yung inihanda sa harapan mo, kung hindi mo naman kakilala yung nag-invite sa'yo, makakakain ka bang maayos? Pag-iisipan mo, baka ano to baka may gayuma to Baka mamaya may kung ano yung nilagay dito. Hindi ho ba? Mas lalo nating na-appreciate yung pagkain, yung pinaghandaan ng taong yun, kung kakilala natin at mas nakikilala pa natin silang lalo. Mga kapatid, ganyan po ang aksyon ng Panginoon. Mulat-mula pa. Kaya sa ating unang pagbasa, binalikan yung tagpo kung saan sinabi ng ating Panginoon, di ba, sa Old Testament, di ba, kumain din naman. Sa ating gospel, sa unang bahagi ng ating gospel, di ba, sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alad, yung mga ninuno nyo nga, kumain din naman ng mana galing sa langit Kaya lang, ba't sila namatay? Ba't sila bumalik sa pagkakasala uli? Sapagkat hindi nila pinakinggan ng Panginoon. Doon sa tandang iyon ng mana, yun ay nakikiusap na, nagsasalita na ang Panginoong Diyos sa kanila. Hindi nila pinakinggan. Hindi rin lumalim yung ugnayan nila. Bumalik uli sila sa katigasan ng ulo. At gayon din. Hanggang ngayon. Nung panahon na nabubuhay pa bilang, kitang-kita natin bilang katawan, may katawan ng ating Panginoong Jesus. Kasama ng mga alagad, hindi ba ganun din po ang ginawa niya? Hindi lang po siya basta-basta nagbigay ng tinapay, nangaral muna siya. Nang sa gayon ay mas ma-appreciate ng mga tao yung ibig sabihin ng gagawin niyang pagpapakain. Nang sa gayon, ipaalam ng Panginoon na hindi lang yung tinapay ang dapat mong habulin sa akin.
At hanggang ngayon, sa pagdiriwang natin ng misa, kung saan kasama natin ang Panginoon, kung saan mulit-muli niyang ibinibigay ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak, nandun pa rin yung elemento ng salita muna bago kumain. Makinig muna bago tanggapin. Sapagkat, hindi lamang po sa tinapay na aktwal na bubuhay ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos. And I hope, my dear brothers and sisters, this will continue to inspire us. This listening to the Word of God and receiving Him in the sacrament, sa anyo ng tinapay at alak, I hope this will sustain our spiritual life. And today I celebrate my 12-year anniversary as a Dominican. 12 years na po yung nakalipas na dumapa kami dyan sa sanctuary para mangako na mabubuhay kami bilang mga Dominicano. It has been 12 years. At siguro yung iba sa inyo, mga mag-asawa na narito din, within this week siguro o within this month, sineselebrate nyo rin yung anniversary ninyo. Yung mga may birthday dito. Di ba? Hindi po natin masusustain ang mga bokasyong iyan kung hindi natin pahahalagahan yung bawat salitang namumutawi, yung bawat salitang naririnig natin na nagmumula hindi lamang sa bibig ng Diyos kundi sa pinakapuso ng Diyos. My dear brothers and sisters, let us truly listen to His Word. Kaya nga po kami mga Dominican, we also remember this day bilang patronage. No? Ang pagtitiwala ng aming sarili, ng aming orden sa mapagkalingang paglingap ng aming mahal na ina. Ng ating mahal na ina. Paano nga ba na-sustain ni Mary ang lahat ng ito sa kabila ng lahat ng pagsubok? Sigurado ako, sa tanang buhay niya, nag-uusap sila ni Jesus. Pinakikinggan niya ang salita ng Diyos. Kaya siya ay nasustain niya yung mission na ipinapagawa ng Diyos sa kanya na hanggang ngayon ine-extend niya sa atin. At in a very special way dito sa simbahan ng Manawag, yan din ang mensahe ng kanyang pagtawag sa atin. Lumapit kayo dito, maupo, makinig, tumanggap. Hindi na kung anong paman, kung hindi ang makinig sa anak ko at tanggapin ang anak ko. Ito lamang ang paraan upang magkaroon tayo ng mas makabuluhang buhay, hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa kabila.